Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, ang Diyos na karapat-dapat na misambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po Diyos minsan pa sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po Diyos at isa namang pagkakataon ng aming buhay na kung saan Ikaw ay muli namin masamba, mahandugan ng mga awitin at Ikaw maparangalan sa pamamagitan ng aming mga inaawit. Salamat po Diyos sa tahanang ito na kung saan nagpatuloy na yung banal na gawain ang pamilya nila Sister Leah. Lubin mo Diyos na sila patuloy mong pagpalain ang mga kabataan narito ngayon, ang lahat na narito, mga kapitbahay sa lugar na ito o Diyos. Ikaw po ang patuloy na magpala sa lugar nito ng Kambakay, na marami ka pang mga tawagin para makasama sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo Diyos ang bawat isa, ang aming mga puso, ang aming pakikinig ng mabuting balita. Lubin mo o Diyos na sa pamamagitan ng mabuting balita na aming mapapakinggan ngayon, ito ang magdala sa aming buhay tungo sa lalo pang pagkakaroon ng pananalig, pananampalataya sa iyo. Kaya Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat at inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang pagbasa po ng ating Ebanghelyo ngayon ay basahin natin sa wikang Tagalog. Maintindihan niyo po ba? Makasabot ba mo Tagalog? Oo. Kasi mamaya di makasabot ang Tagalog. Tagalog. Kaya uban kayo Tinagalog o na maminaw kay di man ko nung makasabot. So, nilinaw ko atong tinatanong ko para magkasinabot tadaan. Amen? Amen. So, sabi dito sa ating Ebanghelyo ngayon, sa John 15, 9-17, ito pong ang atong Ebanghelyo sa atong simbahang Katolika. Sa tibuok kalibutan, di lang din sa Kambakay, di lang sa Bohol, di lang sa tibuok Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Sa atong inang simbahan, atong madungog, ang Ebanghelyo ito sa adlaw nga Domingo. So, niingon dire sa Tinagalog pa, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga sa gayon ng anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-iibigan kayo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na mong maglingkod, pwede na tayong umupo sa biyaya at pagpapala ng ating Diyos. So, una-una, salamat sa Diyos at kami nakarating ng aking kasama, si Brother Archie, nang mais makiwasay dito sa lugar ng Kambakay. First time ko kasi napunta dito sa inyong gawain, bagamat hindi pa prayer group talaga, MPG pa lang ang tawag dito kasi pag MPG, pag wala pang remittance kasi MPG, no? So yan, pag prayer group na magkakaroon ng remittance para doon sa office. So ito po ay MPG, mga ilang buwan na ba dito? May isang buwan na ba?
So ito po ay loobin ng Diyos na kayo tuloy-tuloy. Dahil ang sabi ni Sister Lita kanina sa akin, una, dalawa lang kayo nagsisimula. So balit ngayon, hindi na kayo dalawa, marami na. No? So ganyan ang Diyos, pagka kumikilos sa ating buhay, sasamahan niya tayo. Kahit hindi ka na nga magbahay-bahay pa, kung kikilos ang Diyos, siya na mismo ang tatawag para sa gawain na maging kasama natin. Pero siyempre, kailangan din natin mag-invite. So, kailangan din po yan. So, salamat sa Diyos at tayo nagkakasama-sama ngayon sa oras na ito. So, sa ating Ebanghelyo tinunghayan ay ang paksa kung ibabahagi nga ron akong ipadayag. Ang akong titulan ni unsay mabuhat sa gugma sa Dios diha kanimo, no? Unsay mabuhat sa gugma sa Dios diha kanimo. Sa tinagalog pa, ano ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? At sa English, what the Lord's love can do for you. Ano bang magagawa sa atin? Tingnan natin ngayon kung ating balikan ang atong mga ebanghelyo sa mga nakaraan, kung ang preacher na nauna sa akin dito ay ang binahagi ay tungkol sa Sunday Gospel, Daily Gospel, kasi Daily Gospel at Sunday Gospel. No? Ang Daily Gospel, ug unsang ebanghelyo karong adlaw. Muna itong madung sa pag nagmisa sa atong simbahan, pag musimba. Pag Sunday Gospel, adlaw Domingo gina. Muna. So, pag balikan nato ang mga Sunday Gospel, kung atong tan-awon o atong palandungon, no, sa ating pagninilay, ay bahin kini sa gugma sa Dios, no? Gugma sa Dios kay ngano man sa una niingon siya nga ako ang maayong pastol ba, ako ang mabuting pastol, no? Inaalagaan ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa. So ang mga karnero o pastol, ang pastol ay inalagaan. Ibig sabihin, ipinapakita ng pastol ang pag-ibig sa kanyang mga tupa. Iniingatan, no? Ipinaglalaban, handang ibuhis ang kanyang buhay para sa kanyang alagang mga tupa. Muna, ang ikaduha itong mayagi nagaraan na kuhan, bahin gyapon ni, no? Tungkol pa rin sa pag-ibig. Pag-ibig, ano man sabi doon? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin. Buti pasabot, anak, gugma sa Diyos. No? Ang pinaka bottom line ay bahin kini sa gugma sa Diyos. So, karon sa itong pagbasa, mao sa gyapon, no? Gugma sa Diyos na ipinapakita sa atong pagbasa karon. Mao na ang akong pangutana, ang atong title ron, unsay mabuhat sa gugma sa Diyos. Ano ba? Ano ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa ating kinabuhi, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? So nakita na nato kung gun sa kadako ang gugma sa Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng atong Panginoon Kristo. Amen? Si Jesus, sabi nga, Jesus is the ultimate expressions of God's love, no? Siya talaga ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So grabe, kadakila ang gugma sa Diyos. Grabe kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen po ba? So ito nga po ang ating titingnan kung anong connection nito sa ating buhay ngayon. Ano bang connection nito sa ating buhay sa kasalukuyan? Ating titingnan kung, ulitin ko, ano ang mabibigay nito sa ating kinabuhi, sa atong buhay ngayon. Amen. Ating titingnan kung ano ang may bibigay ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ako, isulti na lang, kaya ako nagtatagalog, no? Kay naka-record, YouTuber mo, vlogger ang inyong kapatid sa sa Panginoon, no? Vlogger kasi ang aking content ng aking channel ay tungkol sa Words of God o mabuting balita ng Panginoon. So yan, ang aking channel ay God's Invitation TV channel. So yan, monetize na ko. So
tumatanggap na rin ako ng kaunting sahod galing sa YouTube. So yan, kaya may record siya, may FB rin live, para mas daghan ang makadungog ug mga pulong bahin sa Diyos. Kaya nga naman, ngayong panahon ito, marami pa ang mga walang gawain, marami ang mga hindi pa nakapakinig ng mabuting balita. So napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? So ulitin ko, ano ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Una, na ay dito sa ating tinunghayang pagbasa, it give us a relationship with God. No? Magbibigay ito o nagbigay ito ng relasyon sa atong kinabuhi. Ang relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Ang pag-ibig niya, ang pagmamahal niya sa atin. Ano ba ang koneksyon nito? Kapag alam mo na minamahal ka ng Diyos na lumikha sa iyo, ano bang igaganti natin? Siyempre, mamahalin din natin ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? Yung anak niya na inalay ang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, walang ibang ating Panginoon Kristo. Pag naisip mo ang ginawa ng Panginoon, na inalay niya ang kanyang sariling buhay, ay anong dapat natin gawin? Siyempre papahalagahan natin ang ginawa ng Panginoon. At ito nga, pag pinahalagahan mo siya, nandoon yung sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Diyos. Dahil ang pagmamahal natin sa Diyos ay numero 1 utos ng Diyos. Amen po? Amen. So yan ang number 1 nga utos. Ang mahalin natin ng Diyos. So kailangan din nating mahalin ng Diyos. So kapag alam nga natin, minamahal tayo ng atong Ginoo, ng atong Diyos, na walang iba si El Shaddai, ay ang resulta ay ang atong pakipagrelasyon sa Kanya. Amen po ba? So ang pag-ibig ng Diyos ang magbigay sa atin ng personal na relasyon natin sa Diyos. Amen? Amen. So balit, ano ba ang dapat nating gawin? Ano ang paraan? Ano ang paraan upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos? Hindi lang na porkit alam natin, mahal natin ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, ano ba ang ating dapat gawin upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos? Una, sa pamagitan ng ating pananalig kay Jesus. Amen? Amen. Na magkaroon tayo ng pananalig sa ating Panginoon Kristo. Hindi lang tayo mananalig, kundi maniwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo, manalig tayo sa pag-ibig ng Diyos na sinasabi ng Panginoon sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Di ba sinasabi dyan sa John 3:16? No? Gayon na lamang. Kaya nga, maniwala tayo sa Kanyang salita. Maniwala tayo sa Kanyang mga sinasabi. Amen? So panaligan natin ang Kanyang pag-ibig. Dahil nga po ulitin ko, grabe ang pag-ibig ng Diyos dahil buhay ng Panginoon Kristo ang inalay niya para lang sa ating lahat. At kung sino man ang mananalig, magtitiwala, he who believes in Him is not condemned, but who he does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. No? So, ibig sabihin, ang mga tao hindi nananalig sa Kanya ay makondena. Magkaroon ng kapahamakan. Amen? Pero ang mga taong nananalig, sabi doon, hindi mapapahamak. Ngunit, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen? Amen. So napakahalaga na tayo magkaroon ng pananalig sa anak ng Diyos. At ang pananalig natin ito, paninawalaan natin na ang Panginoong Hesukristo ay ang anak ng Diyos, na isa ring Diyos na bumaba dito sa lupa na dapat nating tanggapin bilang Diyos ng ating mga buhay. Bakit ko nasabi na tanggapin natin bilang Diyos? Kasi may mga tao na hindi tinatanggap ang Panginoong Kristo bilang Diyos. Amen? Amen. Ang pagkilala lang nila, propita ang ating Panginoong Kristo, ang pagkilala nila ay tao ang ating Panginoong Kristo, tao lang, Panginoon lang. Pag sinabi kasing Panginoon, mga landlord, drug lord, yung nga ganun ba?
tag-iya sa mga dagkong kumpanya, Lord ang tawag nila dyan. Kaya ang pagkilala nila sa Panginoon, ganyan, no? Lord lang, pero hindi Diyos. Pero tayo, dapat maniwala tayong ang Panginoon Jesucristo ay Diyos. Kahalagahan natin ang mga salita niya na itinuturo niya sa atin at dapat nating makita ito sa ating mga buhay. Amen. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos kung maging masunurin tayo sa Kanyang mga inuutos. Amen? Sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at manatili tayo sa Kanya. Patuloy tayong manatili. Ano yung ibig sabihin manatili? Huwag tayong umalis sa piling niya. Kasi nga sabi, ang sangang mahimulag. Ang sangang mahimulag sa puno ay walang magagawa. Walang magagawa sa kanyang buhay. Magkaroon ng kapahamakan ang mga taong hihiwalay sa puno. Amen. Mamamatay o mapapahamak. Bakit? Hiwalay. Ang isang halimbawa po dyan, na humiwalay, na napapahamak, anong nangyari? Yung ang alibughang anak. Naalala niyo po ang alibughang anak? Ang alibughang anak ay humiwalay sa kanyang ama. Hiningi niya ang kanyang mana, ang kanyang mga ang ari-arian, dato ang iyang amahan, mayaman. So kanyang hiningi ang kanyang kaparte. At ang ginawa niya ay ginastos sa hindi mabuting pamumuhay. Ano nangyari? Naghirap siya. So, yan pagpapakita yan na kapag tayo humiwalay sa piling ng Diyos, tayo nga bilang sanga na nakakabit dapat sa puno ay dapat manatili. Amen? Kaya nga dapat manatili tayo upang magkaroon tayo ng bunga. Walang iba ang bunga, unang-una dyan, bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. So kaya, maging maganda ang relasyon natin sa Panginoong Diyos kung tayo mayroong pananalig sa Kanya. Amen? Bakit? Lagi mo siyang inaalala. Kapag maganda ang relasyon natin sa Diyos, hindi mo siya nakakalimutan. Sa lahat ng pagkilos ng bawat buhay natin, ano man natin ginagawa, iniisip natin ang Panginoon. Itong ginagawa kong ito para kay Lord. Sama yung mga kabataan no? Pag naana sa kanilang kinabuhi, nasa kanilang buhay na ang Panginoon si Kristo. So, ang kanilang trabaho nga ginagampanan bilang mga anak, inuutusan ng kanilang mga magulang, hindi na nagmamaktol, hindi na nagrereklamo. Di ba? Mga bata, kasi ang mga bata karon, ang kabataan ngayon ay matitigas ang ulo. Pag inuutusan ng magulang, hindi sumusunod. Sinabi, mag-aral ka ng leksyon mo para ang module mo maayos ang pagkagawa. Hindi, una ang ginagawa, nagsiselfon, lain ang giadto, gitanaw sa cellphone. So, kapag kuan ka na, naa ka na sa Ginoo, mausab na ang imong dagan sa kinabuhi. Imo nang himuon o gagawin mo ang mga bagay na yon na naaayon sa kalooban ng Diyos, na nalulugod ang Diyos, na maging masunurin ka na sa iyong magulang. Masunurin ba kayo mga bata? Mga apo ko na mga ito kasi senior na ako no? Masunurin ba tayo? No? So simula ngayon, maging masunurin na tayo. Kaya nga naman, naman ta sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. No? Kaya nga naman, ug musupak ka sa imong ginikanan, di mo sinusunod ang iyong magulang, ang iyong mga mahal sa buhay, paglabag mo rin yun o pagsupak sa mo sa kabubuton sa Diyos. Amen? Amen. Naligdi mo to, ha? Sa kinahanglan dyan niya, maminaw ta sa pulong sa Diyos para nga
Unsa man mulungtad ang atong kaalaman bahin sa atong Panginoon Hesukristo ug mulungtad pod ang atong pananampalataya. Amen. So magkakaroon tayo ng bunga. Kaya nga ang bunga sa pag-ibig ng Diyos kanato ay ang resulta ni makahatag kini kanato maayong relasyon sa Dios. Mao sabat kay ngano man gigugma man ka sa Dios. Ikaw dayo paranglit, di ba? Isang halimbawa lang yan. May isang nagmamahal sa iyo. Alam nga man, di mo siya mamahalin. Alam mo minamahal ka niya. Sa asawa, di ba? O pananglit, may nanliligaw kayo mga kabataan. Darating ang panahon, maging dalaga kayo. Hindi ito ha. Maging dalaga kayo, darating ang panahon. Ngayon, malilit pa lang, may nanliligaw na. Ibang klase na yan ang panahon. No? Oh. Ngayon, pag may nanliligaw sa iyo, alam mong mahal na mahal ka, pag hindi mo inano yan, hindi mo pinansin yan, mawala yan pagmamahal na yan. Ang Diyos, kahit na ganun tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit hindi natin minamahal ang Diyos. Pero, pagdating ng panahon kapag matigas ang ating ulo, mapapahamak din tayo. Amen? Amen. Kapag malayo ang ating relasyon sa Diyos, kapahamakan din ang ating hantungan. Amen? So dapat mahalin din natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Bakit? Nagmula tayo sa Kanya. Sasabihin, gikan mo ko sa kong inahan. Gikan mo ko sa kong inahan. Ang akong amahan, mamagahin mo na ko. Dili, oy. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Naging instrumento lang ang atong mga ginikanan. Amen? Amen. Kay nauban na ay mga magtiayon nga di gyud makaanak. Kay ngano man di gyud itugot sa Dios. Ngano kang wa man sila magkaanak? Kay siguro kahibaw ang Dios nga di sila maayong ginikanan. Kay alam ng Dios na hindi kaya mong pangalagaan ang anak, kaya di ka bibigyan ng anak. Pero binigyan ka ng 10 anak o ilan na anak, may tiwala ang Dios. Kaya binigyan ka, may tiwala siya ang Dios. Kaya binigyan ka ng ganong karami anak. Alam ng Diyos na kaya mong buhayin, kaya mong bigyan ng magandang buhay ang iyong mga anak. Kasi ganyan yan. Amen po? Amen. Ang ikaduha, mga igsoon ko sa Panginoon Kristo, magdala ito ng kagalakan sa atin. Ang gugma sa Diyos, makahatag ka nato og dakong kalipay. Amen? Amen. Dakong kalipay. Usa ning kalipaya? Ano itong kagalakang ito? Kagalakan ba ito sa makamundong bagay? O totoo yan? Tinuod na nga, malipayon kay tagnanatay, mga butang nining kalibutan na. Pero mas iba ang kagalakan o ang kalipay nga gikan sa Dios. Amen? Amen. Kay mas kinaanan nimong tanan nining kalibutan na. Nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Pero malungkot ka pa rin. Di ka pa rin masaya. Masaya ka man, pero may kulang. Unghang. Anong tawag mo? Anong tawag noon? Yung parang empty, walang laman, no? Ang buhay mo kapag wala si Kristo. Amen? So yun, si Kristo o ang gugma ng Diyos, pinaagi sa atong Panginoong Hesukristo ang makahatag na ito tunay o tinuod nga kagalakan, dakong kalipay nga di mawa nga naman ang kalipay ni ining kalibutan na ug mawa sa nang imong kalipay. Diba? Pananglit, nasunugan kag balay, mawa man imong kalipay, nasunog man balay. Namatay ang imong mahal sa kinabuhi, di man ka malipay. Diba? Ug nay may tabo nga di maayos ang kinabuhi, di ka malipay. Pero ug naa kanimo ang Dios. Ang gugma sa Dios naa kanimo ug ang Panginoon Hesukristo gidawat na nimo sa imong kinabuhi. Maayo na imong relasyon sa Dios. Maski unsa hitabo sa imong kapaligiran, unsa may nahitabo mga sirkumstansya sa atong kinabuhi, malipayon gyapon ka, di ka apektado. Amen. Sa una maging apektado tayo, pero dahil malala mo may Dios nga pala ako.
may Dios akong gisaligan nga nahigugma kayo kanako. Kaya di ko angay nga malungkot. Di ako dapat malungkot. Kaya kagalakan na hindi walang, ibig sabihin kagalakan hindi basta-basta mawala kung nandiyan tayo sa piling ng Diyos. At ito'y resulta ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Amen. Magdala ito ka nato ngadto sa dakong kalipay. No? It lead us to rejoice. No? Yung kalipay na yan, hindi kabayan o sapi. Amen? Amen. So muna ito timan, nga, kapag naatas sa Panginoon, na nato ang tinatawag na itong maayong relasyon, magandang relasyon sa Diyos, ang kasunod niyan ay kagalakan ng buhay. Amen? Na, mayroon na akong naalala, ikukwento ko sa inyo, no? Dito sa Manila, dito pa ko mag-mission sa probinsya. May isang gawain doon, sa Caloocan City, nangyayari ito. Lunes, may gawain sa simbahan. Biglang nasa kalagitnaan ang gawain, nakikinig siya sa picture. Biglang dumating ang kanyang anak. Sabi ng anak niya, Tatay, ang atong balay nasusunog. Ang bahay natin nasusunog. Ang taong ito, hindi pinansin yung anak niya. Nagsisigaw doon sa labas. Tatay, ang ating bahay nasusunog. Hindi niya pinansin, hindi lumingon doon sa kanya anak. Tuloy-tuloy na nakikinig doon sa preacher na nagwali. Pagkahuma sa gawain, lingon ang anak. Ang atong balay tayo, na, ugdaw na. Wala na, abo na ang bahay. Ano sagot ng taong ito? Hayaan masunog ang bahay na yan. Papalitan ni El Shaddai yan. Sabi niya, tingnan mo, bakit ganun ang kanyang naging reaksyon? Grabe ang kanyang pananalig sa Diyos. Grabe ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nasa kabila ng mga hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay, nandoon pa rin yung kagalakan, yung kalinaw sa kanyang kinabuhi. Makapapikto sa kanya na naminaw sa pulong sa Diyos. Kung ako siguro itong nidagan ako, ito ng luwason ang mga butang na dili angay maluwas pa. Di ba? Na baka, nasunog ba? Di tatakbo mo na ako. Makasabot man siguro ang Ginoo na ako. No? Iluwas na ako ang angay na maluwas. Ililigtas ang mga bagay na dapat mailigtas. Subalit ang taong ito, hindi natinag sa pakikinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos, sa nangyayari, ang daming tumulong. Siyempre, kapatiran, ang daming tumulong na itayo ang bahay higit pa sa dating bahay. Amen. Yung kahoy nilang bahay, nagiging simento, naging bungalow. Ganyan si Shaddai, no? So, ganyan. Kaya ko kwento ito, isa lang yan sa halimbawa. No? Example sa mga taong tinud-anay na nahigugma sa Diyos. Totoong nananalig sa Diyos. Totoong umibig sa Diyos. Totoong may pananalig sa Diyos. Totoong may magandang relasyon sa Diyos. Amen? Kasi kung may magandang relasyon ka sa isang tao, hindi ka matitinag anuman ang mga circumstansya na dumarating sa buhay mo. Diba? Sa magtiayon lang, kapag tinud-anay na naghigugmaay, na may mga kasipyat naghihimo ang imong kaparis, pasayloon nimo. Nganuman, naaman na mamagitan ang tinuod nga gugma sa kadausa. Diba? Nakahimo magsagsala, pasayloon nimo. Nganong gipasaylo man? May gugma na mamagitan. Pero huwag mga tinud-anay, inig ka sa buwag na ta! Iiwan na kita! Ganyan. Di ba? Pero kung totoong nagmamahal ka, may namagitan sa inyong magandang relasyon, hindi basta-basta ito matitinag ng anumang mga pagsubok sa buhay. Amen? Amen. Ganyan ang ating pakipagrelasyon din sa Diyos, na anumang mga sitwasyon na dumarating sa atin, hindi natin ipagpapalit ang Diyos sa mga bagay. Sabi ni sister kanina, na kaya
tinanggap nga niya dahil natakot siyang paluin siya ng Diyos. Totoo yan eh. No? Kahit ano man gawa natin ng pagpapayaman, okay yan, nagpapayaman tayo dahil mabuti naman ang ginagawa natin. Gusto nating mabigyan ng magandang buhay ang ating mga mahal sa buhay. Subalit, huwag nating kaligtaan ng Diyos. Sa araw ng gawain ng Diyos, gahinan nato siya panahon. Gahinan nato siya oras. Amen? Amen. Amen? Yan ang papakita na may kagalakan tayo sa ating puso na dumating na si Kristo sa ating buhay. Kaya natutuwa ako dumating si Sister Darlene. Ngiti-ngiti. Nagugulat ako. Diyos, sama ni Bayhan nagsaba kayo. Si Sister Darlene man di ay. Guwapa man kayo si Sister Darlene lagi ron. Na may nagpagwapa si El Shaddai. Amen. So yan. No? Kasi kapag may galak ka sa puso, hindi ka basta tatanda. Diba? Di ka basta tiguan. Ako, bilay na edad na ko ron. Puti naman akong buhok. Senior na ko. No? Pero kami tulo, kailan mo ni, ni Brother Pilo? Si Brother Edwin Panis? Kisa may tiguan naman tulo. Mas maguwang pa ko kay Brother Pilo. Kay Brother Edwin. Si Brother Edwin, mas matanda ako dyan ng mga 7 taon siguro. Ganyan. Tanda ako dyan. Kasi mga 57 lang yan si Brother Edwin. 57 o 58. Ako 65 na. So ganyan. Mas matanda ako sa kanila. Pero natatawa ako kasi ang tinatawag na tatay sila una. Ngayon lang. Akala nila ano lang ako siguro, mas bata pa sa kanila ba? Pero sabi ni Brother Edwin, mas matanda sa hindi nila alam na ano ba. So ganyan, bakit? Ako kasi, di ko pinapansin ang mga problema at pagsubok sa buhay. Bakit? May Diyos ako na musulbad niini. Muabot man ang mga problema dahil ang buhay ng tao di man mawad ang problema gyud mintras na buhay tayo, pagbuhay tayo, ang mga kakulian sa atong kinabuhi, ang mga problema, mga sitwasyon, mga iba't ibang sirkumstansya ng buhay di gyud na hindi mawawala. So kapag nasa iyo ang Panginoon, kaya ako si Lord nang bahala. Problema ni Lord yan. Amen? Amen. Ibigay mo sa Diyos lahat yan. Bakit? Siya mag-ayos niyan eh. Amen po ba? Amen. Ganyan. May kwento ako. Sa isang lugar ng USA ay may isang nagmamaniho ng kotse, bumabiyahe siya papuntang mga bundok, dumaan siya ng bundok, may mga lugar na walang bahay. Nang nasa gitna siya ng ganong sitwasyon, biglang nasira ang sakyanan. Huminto, tumirik. So, bumaba siya, tiningnan niya kung anong diferensya ng kanyang sakyanan. Inabot na siya ng 1 oras, di niya makita-kita ang problema. Di niya mapaandar ang kanyang sasakyan. Unya, taon-taon, biglang may dumating na isang kotse din at tinanong siya, anong problema? Bakit huminto? Di ko nga po alam kasi kanina pa nga ako dito, di ko alam kung anong diferensya kasi di ko makita, bigla na siyang huminto sa pagtakbo. Bumaba ang driver at tiningnan. Wala pang 20 minutes na paandar. So sabi niya ng may-ari ng kotse, pambihira. Ako, 1 oras na mahigit. Hindi ko makita. Ikaw, saglit lang. Napaandar mo na. Naayos mo na. Anong sabi ng tao ito? Paanong hindi ko naayos na agad yan? Alam ko ang kotseng yan. Ako kasi gumawa ng kotse na yan. Ako ang umasimbol ng kotse na yan. Sino ba yung tao yung pala? Si Henry Ford, ito tag-iya sa mga kotse sa Amerika na Ford. No? So, anong buti pasabot? Yung sa koneksyon na ni?
Si Henry Ford, tag-iya sa kotse siya, kay boss, asa dapit ang ayuhon. Kung unsay problema, alam na niya agad kung unsay iyang tan-aw, kung unsay ayuhon at tong kotse. Ang Diyos na may-ari din sa atin, naggumawa sa atin, alam ni Kristo, alam ng Diyos na si El Shaddai, kung unsay mga ayuhon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Amen? Kaya anong dapat gawin? Manatili tayong may galak sa ating puso, dumating man ang mga problema at pagsubok, ibigay mo lahat yan sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Ihatag nimo ang tanan nimo mga problema kay siya'y muayo ana. Amen po ba? Amen. So, binibigyan tayo ng kagalakan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag maganda ang relasyon mo sa Diyos, ang resulta rin nito ay kagalakan ng ating buhay. Amen po ba? Sabi doon sa Kawikaan 17:22, God said, a merry or cheerful heart does good like a medicine. God's church should be a joyful place because Jesus wants to give us ongoing, overflowing joy. No? Gusto niyang magkaroon tayo ng umaapaw na kaligayahan, kagalakan sa buhay. Amen? Kagalakan, hindi basta mabayaran ng salapi. Amen? Kasi nga naman, sabi ko, hindi basta mabayaran ng salapi, kasi nga, hindi ito basta-basta mawala sa iyo. Kapag si Kristo nasa ating buhay, kapag ang Diyos na umibig sa atin ay tinanggap natin at minahal din natin, anumang problema at pagsubok sa buhay, nandoon ang kagalakan at kaya mo itong mapagtagumpayan. Amen? Magmalampuson ta sa atong mga plano sa kinabuhi. Magtatagumpay tayo laban sa mga problema na yan. Amen? Ang ikatulo na magdala kanato sa gugma, ang ako pangutana, unsay magdala kanato, unsay maging dala nito sa atong kinabuhi ang gugma sa Dios. Magdala ito sa atin upang tayo maging kahawig sa atong manluluwas. Magdala ito sa atin upang tayo maging kahawig sa ating tagapagligtas, maging kawangis tayo. Amen? Kay gusto ng Panginoon tularan natin siya. Sabi nga niya sa talata 12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ibig sabihin, yung pag-ibig na mula sa Kanya at ating tatanggapin sa ating tagsa-tagsa kakinabuhi, maging katulad tayo, maging kapareho tayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, it lead us to resemble our Savior. No? Maging katulad tayo o kapareho tayo o kawangis na tayo sa atong Panginoon. Amen po ba? So, muna yung resulta na maging kapareho tayo. Ibig sabihin, maghari na sa atong kinabuhi ang gugma na mula sa Diyos. Amen? At kapag naghari na ang gugma na mula sa Diyos, ulitin ko, nabanggit ko na rin kanina, hindi ka basta matarog sa imong kinabuhi, sa inyong mga pinagsamahan, magkakaibigan, kung nagmamahalan ang isa't isa, na may manaot, manira sa inyong pagsasama, hindi ka apektado. Na may manira sa inyong mag-asawa, vice versa sa laki o sa bahay, di ka apektado. Di ka makikinig sa mga salita ng mundo. Uy, hala, nahaama man na siya'y kabit, nahaama na siya'y lalaki, nahaama na siya'y babae. Anak, pag naang gugma, di mo tuhuan ang mga balita-balita. Diba? Naglabing na atwas laing nasod ang lalaki o ang babae na lang nasod. Hala, ang mga tao sa silingan, bantayan Manghinoon ta. Ang mga tao, ganyan ang ugali. Yung mga walang Diyos sa kanilang buhay. Yung walang pag-ibig ng Diyos na kanilang naramdaman. Amen? Amen. Ang tao na wala ang Diyos sa kanilang buhay, ang buhay ng iba ang minabantayan. sabi ng, may kwento, sabi ng, di ko na alam ang buhay kong ito. Di ko na alam kung anong takbo ng buhay ko.
Di mo alam kung anong takbo ng buhay mo? Pumunta ka sa kapitbahay mo, sa imong silingan. Pangutan-a, tanungin mo, mas nakakaalam pa yan tungkol sa buhay mo. Ganyan ang ugali ng tao. Amen? Ang tao, mga himantayon, ay walang pag-ibig mula sa Diyos yan. Amen? Ay, ang gusto ng Diyos, magmamahalan. Magbibigay ng pagmamahal sa isa't isa. Kaya yung may kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kasi pag ang pag-ibig ang naghari sa bawat isa, walang kaguluhan na mangyayari sa bansa natin. Kapag umibig ka sa kapwa mo, hindi mo kayang dayain yan. Kapag mamahal mo ang kapwa mo, hindi mo basta lalamangan yan. Parehas ka. Amen? Di mo siya dadayain. Pero kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo, lulukuhin mo lang yan. No? Pananglit mo tanak ka, asa ila Sister Lita? Tuwa dito! Sasabihin, nandoon, yung pala na dito. Lulukuhin ka mga taong walang magawa sa mundo. Ganyan ang tao. Pag wala ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. So sabi doon, mag-ibigan tayo dahil ito ang gusto ng Diyos na maging katulad tayo niya. Ang pagmamahal niya ang dapat na maghari sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabi nga ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Pag mahal natin ang Diyos, dapat manatili sa atin ang mga utos niya. Amen? Ay ang mga utos niya na natili sa buhay natin. Tulad nga, pinaka-number na utos niya ay mahalin natin ang Diyos na higit sa lahat. At ang pangalawang utos, mahalin ang atong isikataw, ang ating kapwa ng katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Amen? So, pag nandyan yan, ibig sabihin, walang kaguluhan, walang mga away-away, no? Walang siraan. At yan ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Amen? Amen. Ang pang-apat, mga kapatid ko sa Panginoon, na magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, it can rescue us from our sin. No? Maaring iligtas tayo sa ating kasalanan. Bakit sinabi ko, maari? No? Maluwas ta sa ating mga kasalanan. Dahil totoo, ang Panginoong Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Tandaan natin, para sa ating lahat ang gugma sa Diyos. Pero di tanan, mudawat ni anak. Maraming tao na hindi tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Kinikilala nila ang Diyos, pero hindi nila tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ayaw nilang tanggapin yung kaligtasan. Ayaw nilang iwan ang kasalanan. Amen? Ayaw nilang iwanan yung nakasanayang gawin sa araw-araw nilang buhay. Yung mandaya ko, halimbawa tindira ka ng isda, mandaraya ka, kukulangan mo ng konting isang hiwa para makaginansya dako-dako. Ang mga tao labi na sa Maynila, ang lansunis, mupalit ganin kag lansunis sa kakilo, bantay gyud kang ilaw man na mga lata na. No? Usahay kulang ang kilo, mga isang guwit kulang. No? Sa kadaghan mo palit isang guwit ng isang guwit, tubo. So yan, mga taong ayaw tanggapin ang kaluwasan, ang pag-ibig ng Diyos, na inalay ng Diyos ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero yung iba, hindi tinatanggap. Amen po ba? Amen. Ang isang halimbawa niyan, na mayroong taong hindi tinatanggap ang kanyang kaligtasan. Halimbawa, isang magandang dilag, babae. Kinidnap ngayon. Kinidnap ng gangster. Sinama doon sa kanilang safe house. Ilang buwan na nandoon, magkakasama sila. Dumating ngayon yung tagapagligtas, mga pulis. Ayaw nang sumama ang babae.
Ayaw nang umuwi. Gusto manatili doon sa gangster. Na naman, nadani na. Nauyo na ang kinabuhi doon sa gangster. Ha? Totoo yan. Ayaw nang umuwi. Bakit ayaw nang umuwi? Nahigugma na dito sa gangster. Sa ating buhay, paano natin naipunig ito? Ha? Umibig ka na sa kasalanan patuloy na ginagawa mo. Ayaw mo nang umalis. Dumating ang salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Ayaw mo nang sumama. Ayaw mo nang pumunta sa gawain ng Panginoon. Manatili ka o nanatili tayo doon sa kasalanan na ating nakasanayang gawin. Amin po ba? So yun po mga kapatid ko sa Panginoon. Depende rin pa rin yan pala. Depende sa atin kung itakwil natin ang regalo ng Diyos, ang pag-ibig niya, ang ating kaligtasan, no? Ang kanyang pagtubos kanato sa kasalanan, hindi nangahulugan na maluwas na ta. Kung di mo na dawaton ang regalong yan, di mapapapunta sa iyo ang kaligtasan. Amen? So, anong ibig sabihin? Tanggapin natin ang biyayang ito at sa pagtanggap natin makita sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. Paano? Na makita din sa ating buhay, sa araw-araw nating buhay, na ang pag-ibig na yan nasa iyo maging katulad din ng Panginoon. At ano pa? No? Iiwan mo na ang mga pagkakasala na nakasanayan mong gawin. Talikdan mo na dahil yan ang numero unong inutos ng Panginoon. Nung mauna si Juan Bautista dito sa lupa para ihanda ang daanan ng ating Panginoon. Anong sabi ni Juan Bautista? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magbalik loob kayo sa Diyos. Nang dumating si Kristo, kasunod ni Juan Bautista, ang pangunang pinapangaral din ng Panginoon, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Amen? Amen. So yan po ang dapat natin gawin. Ang gugmang balaanon na mula sa Diyos na hindi mulubad, dapat nasa atin. Amen? Nasa atin, para ano? Para maluwas ta sa atong mga sala. No? Kaya nga, it can rescue us from our sin. Ang pag-ibig ng Diyos ay maaaring makapagligtas sa ating mga kasalanan. Kung tanggapin mo ang regalo niyan. Dahil ang kaluwasan natin, ang kaligtasan na yan, ay binigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Parang regalo ba, pag Pasko, tagaan ako regalo ni mga bata, niya dinadawatan, di sila mo angay. Bati man na, maot man lang yung regalo, di ko matawag ka na. Di ba kita po mga dagko, na yung regalo na to? Okay man eh. Busluton man eh. Yan, ingat sa itong nagatan. Kami kayo ng pantalon na kay, signature, no? May signature. Pero di pikas-pikas na pantalon. Na mga mahalon kayong pantalon, pero kita ang imong kuhaan. Panit ba? Gisi-gisi. Mo pantalon ka rin lang, gisi-gisi itong. Mao gina mga tao nga, di naman sa panghusga, pag inguna nata, ni uyon ta sa takbo sa mundo ito. Pero sabi ng Panginoon, magbago na daw tayo ng isip. Huwag tayo umayon sa takbo ng mundo ito. Amen? So, yan lang po mga kaigsunan ko sa Panginoon Kristo, ang akong ibahagi ngayon sa inyo. Gusto na kong sulti, no, ang atong paksa. Usay paksa na to, what the Lord's love can do for you. Amen? Unsay mabuhat sa gugma sa Dios diha kanimo. Ang unang mabuhat ini makahatag kini og relasyon nato sa Dios. Amen? Relasyon nato sa Dios nga mo man maayong pakipagrelasyon. Ang ikaduha, maghatag kana kanato og dakong kalipay.
It lead us to rejoice, no? Magdala sa atin ito ng kagalakan na walang pwedeng mapapalit nito kuno ibang sabihin walang katumbas na halaga, walang katumbas na salapi. At ang pangatlo, it lead us to resemble our Savior o magdala ito sa atin upang tayo maging kahawig o kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Mahimutang kahulagway sa atong manluluwas nga si Hesus. Amen? At ang ikaw pa, it can rescue us from our sin. Umaring iligtas tayo sa atong mga kasalanan. Maluwas ta. Amen? So manindog na sa mga igsoon ko sa Panginoon Kristo o itaas ang atong mga kamot, itaas ang inyong mga